mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga katandaan. Oh, mga katandaan, huwag puro chismis. Luto-luto rin tayo. Tara na mga kapitbahay, luto na tayo. Hello mga kapetchay! Hello mga kapetchay! Hello mga kaogs! Welcome to Your Mayores Food Channel. Ako po si Your Mayores. Ako po si Lula Vlogger, Aling Bilin, Pitsay Queen. Ayan, today gagawa tayo ng masarap na palitaw. Siyempre gagawin nating espesyal. Lalagyan po natin yung palitaw ng yema filling para espesyal. Napakasarap pang merienda at siyempre pwedeng pang negosyo! Kaya tara na po at atin nang simulan. Gora na! Gora na! Sa isang bowl, maglalagay po tayo ng 500 grams na glutinous rice. Pagkatapos, maglalagay tayo ng 2 cups of water. Dahan-dahan lang, syempre. Ayan, pwede tayong magtira ng konti. Tapos, kapag kinulang, saka tayo magdadagdag. Kasi kapag medyo madami yung tubig, magiging malabsa yung ating dough or palitaw mixture. Ayan. Halina po mga kapitsay. Haluin po natin hanggang sa mabuo. Pag nabuo na, pwede nyo kamayin para hindi kayo mahirapan. Kailangan po hindi masyadong malambot ang ating mixture. Ayan. I-divide natin sa tatlo ang ating dough ng ating palitaw. Pagkatapos, syempre, lalagyan, pwedeng 4 na kulay ang gagawin natin or flavor. Ayan. So, 3 lang gagawin natin iba't ibang flavor para maganda at masarap. Narito yung mga gagamitin natin. Meron tayong mango or pineapple, emulko ng greenhouse. Maglalagay din po tayo ng buko pandan. At meron din tayong strawberry na napakasarap at napakabango talaga ng greenhouse emulko flavoring. Pwede kayo gumamit ng iba, pero nasa sa inyo kung ano yung gagamitin yung kulay at flavor. So, maglalagay na tayo. Ayan, purong-puro ang sarap. Bango, no? Ang bango. Ayan, syempre, ganyan lang gagawin natin para mag-mix yung flavor niya. Ayan, lalamas-lamasin lang natin hanggang sa ma-mix ng husto ang kulay or flavoring. O ayan, mabubuo na ulit siya, di ba? Basta kailangan magpantay lang yung kulay niya. O di ba, mas gusto mo naman minsan yung nilalamas. Sa isang dough, lalagyan po natin naman ng kulay na pandan. Lamas-lamasin po natin para maghalo yung kulay na inilagay natin. Pag kulang yung nilagay natin, ay dagdagan po natin. Pwede po natin dagdagan para magkulay. Ayan, very recommended talaga tong emulko ng greenhouse kasi napakabango at ang ganda ng kulay. Ito namang isa, lalagyan natin ng mango flavor at color yellow. Ang sarap! Lalamas-lamasin lang natin para maghalo ng gusto ang flavoring at color. Ayan, ganun lang kadali yung paggawa ng ating colored palitaw dough. O, diba? Tingin pa lang, hindi pa yan luto Sarap na. Ayan, kung meron kayong blueberry, meron din silang blueberry emulko, yung ating greenhouse. Ayan, basta magdagdag lang kayo na doblehin nyo lang yung recipe natin kapag gusto nyo maraming kulay. Ayan. Ang sarap. Purong-puro. Ang sarap at bango ng emulko. Lamas-lamasin lang talaga para magpantay yung kulay. Ayan. Ganun lang kadali, mga kapetchay at mga kaubs. Ito na mga kapetchay, ready na yung ating palitaw dough. Ise-set aside na muna natin. Pagkatapos, ang filling naman natin ay ang yema. Ito po yung ating yema filling na ilalagay. Condensed milk yung gamit natin, yung original ang ginamit natin dito. Dahil kapag yung creamer yung ginamit nyo, medyo matagal yun maluto at hindi siya magiging thick or malagkit. Ayan. So, sa pressure cooker to pinakuluan, 2 oras.
Huwag nyo pong bibilhin yung easy na open na ganun kasi maaari yung mag-burst habang pinapakuluan. Ito yung sealed na lata ng condensed milk. Kaya tara na, atin ang simulan ang paglagay ng filling sa ating mga palitaw. I-portion po natin ng 1 tablespoon bawat isa. Tapos po, saka natin lalagyan ng filling. Mga kapechay, papalaparin lang natin yan and then lalagyan natin ng palaman. O, ayan. Ang sarap niyan, no? Ayan, ipa-flatten lang natin si ating palitaw. Pagkatapos, syempre, lalagyan na natin. Ito yung filling natin, napakaganda. Oh. Kapag 2 hours, ganito yung luto. Kapag medyo maiksi yung cooking time, mas lighter yung kulay niya. Ayan yung ating yema. Pagkatapos, syempre, sisilid lang natin yan. O mga kapitay, yari na. Ilalagay na natin sa kumukulong tubig. Ayan. So, syempre, lulutuin na natin ang ating palitaw. Palitaw na iba-iba ang kulay at flavor. Mga kapitay, aahunin na natin ang ating palitaw. Ilalagay po natin dito sa tubig na may yelo. Bakit? Kasi para hindi siya magdikit-dikit. So, pagtapos ng malamig na tubig, i-drain natin para matanggal yung mga sobrang tubig or excess water sa ating palitaw balls na magaganda at masasarap. Ayan, gumamit tayo rito ng mga iba't ibang flavoring. Kayo na po ang bahala kung anong gusto nyo. Basta kung anong nasa puso nyo, sundin nyo. Pwede tayo rito mag-sprinkle ng sugar kasi ang ating palitaw syempre normally matabang yan at nilalagyan ng linga or sesame seed. Ito na mga kapitsay, luto na. Tara na at tikman natin. Eto na mga kapechay, tikiman na. Tingin pa lang, siguradong mapapa-ugs ka na sa sarap. Ayan na nanay. Ayan. Ang sarap talaga. Ayan, bali maglalagay na lang tayo ng sugar, mag-sprinkle na lang tayo. Kung gaano karami yon, depende na sa inyo yon. Pwede tayong mag-toast ng linga, tapos sprinkle lang natin. At syempre, ayan, masarap na masarap ang ating merienda ngayon dahil pwede mo pa itong gawing pang negosyo. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe para sa marami pang recipe ni Lola Vlogger At ni Your Mayurit. Hanggang sa muli mga kapechay at mga ka-ugs! Hanggang sa muli. Bye-bye na po.